mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nag-file na po ay yung tatlong PDP candidates natin na sina Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, at si future Senator Epe Salvador. Yung pakiusap ko po, no, sana tayo matatalino na. Yun po ang mahirap sa sobrang tatalino ng mga Duterte supporters eh. Ang tatalino rin ng mga Duterte vloggers, no? Alam ko po marami kayong naririnig. Tatatlo pa lang yung PDP na tatakbo. Tapos tinataniman na ng pagdududa. Wala po akong problema, hindi ko pa kayo tataniman ng pagdududa diyan sa mga kapwa natin vlogger. Pero gusto ko pong tignan, no? As practical at saka kahit po labanan po ng anong tawag diyan, yung doon po sa sukatan ninyo, no? Na labanan ng gagawin at mga nagawa at labanan po ng pagalingan. Angat na angat naman po yung ating mga kandidato, no? Sana lang po, ang gusto kasi natin, yung kandidato natin ay walang bahid, no? Ang gusto nating kandidato, perpekto eh. Samantalang yung kalaban natin, hindi rin naman perpekto mga kandidato nila. Wala pong perpekto in the first place eh, di ba? Okay. Kaya ako nagugulantang ako. Bakit sabi ko nga, alam ko mga sikat yung mga vlogger na nagsasalita, nagbibigay ng duda, no? Na binibigyan kayo ng duda, tinataniman kayo ng duda. Wala po akong problema sa kanila. Sabi ko nga, 99% paniwalaan nyo yung vlogger nyo. Pero ibigay nyo 1% na tiwala kay Tatay Digong. No? Di po ba karapat bilang Duterte supporter? 99% nyo na paniwalaan yung paborito nyong vlogger. Bigyan nyo naman ng 1% yung Tatay Digong natin. Inendorso pa lang, 3 pa lang. Tapos, binigyan nyo ng duda silang 3. Yung isa, sinasabihin nyo na walang nagawa ng mga investigasyon niya. Wala namang na itulong sa grupo namin nung kami ay kinukubkub. Wala namang Tapos yung isa naman, artista, ayaw na namin sa artista. Ayaw na namin. Duterte kami pero ayaw na namin sa artista. Yung isa naman, kaaway nga may nasabi nga dyan si Baste. Panay duda po tinatanim natin sa ating mga kasama na lalaban. Lalaban po tayo, matindi po kalaban natin. Yung 12 po nila, sa totoo lang, in any other president, winnable yan. No, winning. Kumbaga sa tatayaan mo sa karera eh. Mananalo talaga eh. Liyamadong-liyamado sila. Tayong dehado na nga, pag-iisipan pa natin, 99% paniwalaan nyo yung mga vlogger nyo. Bigay nyo yung 1% kay Tatay Digong. Yung duda nyo ng konti, kalimutan nyo muna. Kasi talo tayo eh. Sa totoo lang, matatalo po tayo sa ganyang kaisipan. Okay? Biruin nyo sila solid. Oh. Ito, very practical. Yung mga loyalista, hindi nila pagdududahan na iboboto nila si Manny Pacquiao, Lito Lapid, Bong Revilla. So pinangpasikatan lang. Kayo, tanungin ko kayo ng personal. Sa tingin nyo ba si Lito Lapid, Bong Revilla at saka si Manny Pacquiao? O sama nyo na si Erwin Tulfo na number 1 na kandidato? Yan pong 4 na binabanggit ko, no? Na umasa sa kasikatan.
Yung kasikatan muna na punto, kasikatan muna. Umasa lang naman yan sa kasikatan eh. Magtapatan po tayo. Kung hindi po sikat yan, hindi po mananalo yung mga yan. Sa tingin nyo ba, pagdududahan yan ng mga loyalistang iboto? Sasabihin ba ng mga ayaw na namin sa artista? Iboboto nila yan. Pero tayo, huwag nyo sabihin mas magaling ang apat na yan kaysa kay Ipe Salvador. Di ba? Pag-isipan nyo. Mas magaling ba si Bong Revilla, Lito Lapid, si Erwin Tulfo, tsaka si Manny Pacquiao kay Philip Salvador? Oh, sa usapin po ng mga pasikatan lang ha. Anytime ang pipiliin ko si Philip Salvador. Best actor yan eh. Yung mga artista dito sa kabila, hindi naman pa, ewan ko kung naging best actor na yan. Sa field nila, yung mga binigyan, kinilala sa kanilang mundo. Mas angat yung pagkilala rito kay Philip Salvador. Ngayon, pagdududahan natin, sarili na nating mga tauhan, alam niyo po ba kung bakit nagpapalahok ng mga artista? Winnability. Hindi lang po kakayahan yung pinag-uusapan. No, hindi lang po kakayahan ng mga, kung kakayahan yan, di panay abogado na lang ang ating kandidato sa congressman at saka sa senador. Yung winnability din. Kasi buboto yan eh. Buboto sa gusto ng mga nagpatakbo. Buboto po yan sa interes ng mga pinuno nila. May interest po tayong pinoprotektahan ngayon. Hindi naman po kaila sa inyo. Sinabi na nga na naman ni Bato. Hindi naman po natin dinideny na meron pong nagaganap ngayon na persecution sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Sa mga kaibigang malalapit ng mga Duterte. Sabay-sabay po, di ba? Baka nagdududa pa kayo na si Pastor Quebuloy, si Roque, si Bato, si Bongo, maliban pa sa mag-amang Duterte. May duda pa ba kayo sa ginagawa sa mga Duterte ngayon? Hindi ko po sinasabi na sila, yung mga vlogger na nagtatanim sa inyo ng duda sa ating mga kandidato, ay hindi sila tapat na Duterte. Baka naapektuhan din sila ng mga binabanat ng kalaban. Banat lang ng kalaban yan eh. Na hindi dapat iboto na yung mga artista pero sila iboboto nila uli. Si Pacquiao, si Ramon Revilla, si Lito Lapid, si Erwin Tulfo. Huwag po tayo magbigay ng mga duda. Hindi nasiyahan nung nag-conduct si Bato ng investigasyon. Diyos ko. Yun palang pag-iimbestiga ng Bato, ang laking bagay na yun. Makikilala ba natin yan sila Morales na yan? Malalaman ba natin na merong mga usapin na si BBM ay may usapin dyan na sa pagtuturo ni Morales na balak nilang hulihin nung araw dahil sa paggamit ng droga? Nakita nyo naman, putya, may mga pinakialaman yung ano ni Bato. May dalawang nagpunta ron para guluhin. Akusahan si Morales ng kasinungalingan, pinakontempt. Kaya ba ni Bato sa tingin niyo yun? Pinagtutulungan na sila. Kayo naman, no? The mere fact na nakapag-conduct ng mga investigasyon, both sa KOJC at saka dito sa PDEA Leaks, ayan po, kung wala po si Bato, halimbawa, kung wala tayong senador,
Sa tingin nyo, may imbestigahan niya mga yan? Mamumulat yung tao na may PDEA leaks? Wala magtatangka mag-imbestiga dyan. Tanong ko, may nagtatangka po ba mag-imbestiga dito sa mga iba't ibang flood control, 5,500 flood control program na 1.4 billion? Wala. Ay mga kakampi nila lahat, mapa Kongreso, mapa Senado. Sa tingin ninyo, kung wala si Bato, si Bongo at saka si Robin Padilla, maiimbestigahan ba? May sasalang ba yung mga yung sa KOJC? Magkakaroon ba ng investigasyon man lang? Hindi lang talaga kinakaya dahil 3 lang sila eh. Tapos balak pa natin na magbawas pa. Pinagdududahan natin. Wala talaga magagawa yung 3 sa 21. O ang solusyon ba, bawasan pa natin yung 3? 4 dapat yan eh. Una nang bumaliktad yung isa. 4 versus 20. Naging 3 versus 21. Ang solusyon natin, pagdudahan pa yung 3. Wala naman nagagawa sa Robin. Kaya wag na tayong bumoto uli ng artista. Pero iboboto nila si Bong Revilla, si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, at saka si Manny Pacquiao. Iboboto ng kalaban natin. Yung kalaban natin, may tapaoho eh. Tayo, panay tayo duda eh. Sumubra tayo ng galing. Lahat sinusuri na natin. Kasalanan din na naming mga vlogger. Dahil tumalino na kayo lahat. Marunong, hindi nyo na tinatanggap basta-basta yung mga paliwanag. Pero sana naman, meron tayong mga hindi kayang ipaliwanag. No? Dahil hindi natin kayang basahin ang utak ni Duterte. Matagal ko na pong gustong basahin kung ano laman ang utak niya mga yan. Kayo ba, nahuhulaan nyo kung anong gagawin ng mga Duterte? Nagulantang sila ngayon. Nasa kama sila nila Tatay Digong, yung 4 na Duterte. Doon nagmi-meeting sa kwarto. Ano kaya pinag-uusapan ng 4 na yan? Wala tayong clue. Hanggang ngayon ba may duda pa kayo na henyo yung mga yan? Alam nyo, sa totoo lang, yung kalaban natin, walang kaduda-duda kasi wala namang alam nyo, pag mga walang laman yung yung mga follower mo, ang daling paikutin yan pagka walang laman yung sa pagitan ng 2 tenga, di ba? O may nagtangka nga na kunwari, Duterte na, tapos magke-create lang pala ng nag-create lang yan, talakera na yan. Baka may mga kasunod pa yan. Wala naman siyang epekto sa atin. Wala. Alam niyo po, hindi ko po sinisiraan yung mga vlogger nyo. Sobrang gagaling nga nila, kaya nga sampalataya kayo. Pero pwede po ba, 99% paniwalaan nyo sila. Pero yung 1% na sinuportahan na ni Duterte, pwede ba ibigay nyo naman kay Tatay Digong yung paniniwala sa 1%? Yung 99%, doon na kayo sa vlogger nyo maniwala. Lahat na sabihin nila, okay na kayo. Pero ibigay nyo naman yung 1% kay Tatay Digong. Eto mga kandidato ko. Bato, Bongo, Ipe. 3 pa lang. Paano pa pag narinig nyo yung nag-file na yung iba? Lalong hindi nyo suportahan. Dahil hindi PDP. Pauunawa ko po sa inyo, si Marcoleta po hindi PDP yan, sagip yan. Pero si Marcoleta po, ang kaisa-isang nagtanggol. O, hindi naman kaisa-isa, sila Ungab nagtanggol din. Sa ating Vice President, nung siya ay binubugbog, pinagtutulungan sa Kongreso. Huwag natin kakalimutan yun. Etong mga tao na to,
na lahat na nagbaliktaran na kay Pangulong Duterte. Pinakamalakas dati yung PDP laban eh. Nagkabiyak-biyak pa nga eh. Nagbaliktaran na lahat. Yung mga nanatili kay Duterte, wag na natin pagdudahan. Yung mga nagtanggol sa mga Duterte na iilan na lang, gagawan pa natin ng usap. Wag na natin pagdudahan. Bigay na natin kay Tatay Digong yun. Tatatlo pa lang nagpa-file po siya, may duda pa eh. Hindi ko iboboto yan, ayoko na sa artista. Kada eleksyon naman may binubotong artista, napipigilan nyo ba? Mapipigilan nyo ba? Pag hindi nyo binoto si Ipe, mapipigilan yung iboto ng mga kalaban natin si Pacquiao, si Bong Revilla, Lito Lapid, tsaka si Erwin Tulfon. Sinama ko na sila sa mga artista. Kasi sikat din sila eh. Wala rin naman silang kakayahan. Oo, tinatapat ko na kayo. Wala rin po silang kakayahan. Pero binoboto sila diretso ng mga kalaban natin, iboboto sila. Walang duda, pero tayong ang dami-dami nating alam, no? Tinataniman tayo ng mga vlogger natin mismo ng pagdudahan, wag na tayong bumoto na artista, wag na tayong bumoto ng mga katulad ni Bato, katulad ni Bongo, dahil sa mga konting nasisilip natin. Anong gusto natin? Ang kandidato natin, perpekto? Wala pong perpektong tao. O katulad niya, no? Si Jill, 50-50 pa rin hanggang ngayon. Di ba? Kasi, alam niyo po, sa totoo lang, tinaniman kayo ng duda eh. Magagaling masyado yung mga vlogger natin eh. Hindi ko naman sila sinisisi. Pwedeng totoo naman sila, galit sila dahil hindi yan yung gusto nila mangyaring kalabasan ng mga sinagawang investigasyon. Eh sino ba nag-imbestiga na gustuhan natin? Yung mga investigation ba ni Risa Ontiveros gusto natin? 1% lang ang hinihingi kung pagtiwalaan nyo si Tatay Digong. 99% paniwalaan nyo yung vlogger nyo. Hindi ko sinasabing wag nyo silang paniwalaan. Baka yun yung doon sumasakit yung dibdib nyo. Hindi ko po sinasabing wag silang paniwalaan. Kwentong barbero ko lang, boss. Hindi pa nga ako nagpapabarbero eh. Pero wrong timing yung pangangantyaw mo sa akin. Napakaswerte naman ng ginugupitan ko kung ako barbero nila. Ang tindi ng mga sinabi ni Bato, no? Very si Bato, no? Very precise. Sabi ni Bato, kinakailangan, 'di ba? Sa pagtakbo niya, yun pa rin. No? Sa kanilang mga ng war on drugs, sila ngayon ang pinapalabas na masama. Sabi nga ni Bato, tao nang bala sa amin. Kung gusto talaga kami, kung napasama kami dahil sa mga ginawa namin, hindi naman kami kumita dyan. Hindi naman, kita nyo, sa lahat po ng bintang nila. May bintang ba sila na si Tatay Digong ay yumaman, si Tatay Digong, yung lifestyle ni Tatay Digong hindi bagay sa kanya, presidente, si Tatay Digong, wala po eh. Walang usapin ng pera eh. No? Ang usapin, kriminal yan dahil pinapatay niya yung mga drug lord. Putya, tanungin mo yung pangkaraniwang tao. Tama ba si Digong na patayin yung drug lord? Anytime, ano sasagot ng tao? Hay! Pinapatay? Parang ang tingin nito mga congressman na to at mga kalaban natin, bobo mga Pilipino. Hindi ba ko kayo? Nung namatay, edi ang taas na rating.
Pinagbobolan nyo kami. Tapos yung numero unong kasangga ni Tatay Digong sa war on drugs, hindi nang iwan kahit kailan kay Tatay Digong. Nangangailangan ng boto natin. Duda ang binibigay natin. Ngayon, tapatin nyo sarili nyo. Iniwan ba ni Bato, ni Bongo, si Tatay Digong? Pag nasagot nyo yan na oo, iniwan niya, huwag nyo iboto. Puta, konti na lang nga natira eh. Lahat na nga nang iwan na eh. Pati ba naman yung mga natira, duda pa rin ang itatanim nyo? Huwag natin pagdudahan yung kakaperanggot na naiwan kay Tatay Digong. Naran sila nung kami ay ano. Pare-pareho kayong, pare-pareho. Hindi lang po kay OJC, hindi lang po yung, pati po si Bato, hindi lang po si Pastor Kibuloy na kaibigan ni Tatay Digong ang sinasalanta ng mga yan. Si Roque, si Bato, si Bongo, lahat, wala na pong ligtas eh. Anak niyang si Sara. Alam niyo po, tama naman yung sinasabi ng mga vlogger na pinaniniwalaan nyo. Wala pong duda dyan. Frustration nila yan kasi umaasa sila. Ang mahirap pong asahan yung investigasyon ni Bato mag-create ng people power. Hindi naman po ganun ka-powerful yung si Bato. In fact, dati hinahayaan lang si Bato nung napupunta na nga, lumalala na, ano na, reinforcement na. Inutusan na si Dinggoy, tsaka si... Hindi nyo ba nakita yung ginawa nila sa... Sinabutahin nila yung ano ni Bato? Nag-reinforce dyan si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, ng gulo. Isa pa. Si Congressman Marcoleta, binibigyan na rin kagad ng duda. Huwag niyo pong pagdudahan yung mga taong nagtatanggol sa mga Duterte. Minsan na lang kami nagtanggol, putya, pinagdudahan niyo pa. Wala nang pong perfectong tao. Kawawa po mga Duterte pag mga followers niya sumobra talino. Na mas natalinuhan pa sa sarili nila kaysa kay Duterte. Alam ko maraming magagalit sa mga sinasabi ko, lalo na yung mga fanatic ng mga vlogger hindi ng Duterte. Pero wala kami magagawa, kulto kami ni Digong eh. Hindi kami boboto dyan sa mga taga nasa lineup ni BBM. Kahit na anong gawin ninyo, wala kaming iboboto dyan. Sa mga pronouncement, tignan nyo nga yung mga pronouncement nila. Kasi pag nag-file ka, magbibigay ka ng speech. Meron ba nagsabi na imbestigahan namin yung mga saan napunta yung mga flood control? Imbestigahan namin saan napupunta yung mga ayuda? Imbestigahan namin? Wala eh. Wala namang ganun eh. Sinasabi lang nila, yung decorum, yung mga nag-aaway, mawawala yan pag nabalik ako na bilang Senate President. Yun ang mga iboboto nyo. Yan yung mga magagaling nila, di ba? Lacson, Soto. Si Lito Lapid, hindi. Sinabi lang, pang fourth term ko na to, iboto. Tama ang ganyan yung mangyari.
magpalahok ng mga magagaling na tao. Marami magagaling. Pero winnable ba sila? Yun po yung minamaliit nyo lang kasi yung mga kakayahan ng taong magpanalo. Di ba? Ay yung mga kakayahan. Pero wala kayong magagawa eh. Eh bakit? Okay. Yun lang po. Yan lang yung Piskurian. Punta tayo rito kay BP Sara. Nakipagkita. 2 picture po ang ito yung sinasabi ko sa inyo na si BP Sara talaga hindi mawawala sa consciousness ng mga tao. No? Magpakita lang ng picture. Nilabas ni si Pulong yata naglabas nung picture nila magkakapatid. Kasama sa kama si Tatay Digong. Putyan, laking usapin. Ano sila no? Gusto nilang, maraming gustong magpakita na yung House Duterte ay nabibiyak-biyak. Tuwing nakakakita sila na solid yung mga mag-anak, lagi nila iniintriga, merong hindi pagkakasundo yung mga Duterte. Kaya galit na galit sila pag nakita nila yung mga mag-anak na magkakasama eh. Wag nyo kasing, kaya kayo namumblema eh, pinangungunahan nyo kasi mga Duterte. Kung sino lang po nag-file, kung sino lang po nagdeklara. Katulad ngayon, 3 nag-file. Isa nagdeklara, si Marcoleta. O di 4 ang kandidato natin. Masyado nyong pinoproblema na yung iba eh. Huwag nyo munang problemahin yung iba. 4 pa lang ang kandidato natin. Tapos, pinoproblema kagad. Paano kung ganito? Yan, dyan kami free. Kaming mga kulto ni Digong, natakasan na namin yung mga pagmomoblema. Dito sa kulto ni Digong, maraming matatalino dito. Pero, hindi kami mas marunong sa mga Duterte. Sinuko na namin yan. Matagal ko na sinuko yan. Kaya wala kaming problema dyan. Hindi namin pinoproblema. Kung sino nag-file, kung sino nagdeklara, yun ang susuportahan. By peace kami. Nagpahayag na po si Marcoleta. Yung iba hindi pa nagpapahayag. Pag may nagpahayag, sasabihin natin na ito, suportado namin to unless na nagsabi si Tatay Digong, wag nating iboto yan. Pasimplihin nyo yung mga buhay nyo. Wag yung una-una. Wala naman kayo pare-parehong bolang kristal eh. Kung naniniwala kayo sa may mga bolang kristal, sige, go ahead. Hindi ko po kayo pinipigilan, pero sana man lang yung 1% ibigay nyo naman kay Tatay Digong. Wag naman 100% na ibigay nyo sa vlogger na mga pinagtitiwalaan nyo. 1% naman. 99% paniwalaan nyo. Kasi malalaking vlogger yan. Hindi naman po sila lalaki kung wala silang sinasabi, kung wala silang talino. Kung hindi tama yung mga sinasabi nila. Totoo naman yun. Sa dami na nagtiwala sa kanila, kaya ang lalaki na nilang mga vlogger ngayon. Pero ibigay nyo 1% kay Tatay Digong. 3 pa lang po yung PDP. Pinagdudahan nyo pa yung 3. Ano matitira sa atin? Panay duda. Salvador Enriquez, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Okay. Pakikipagkita po ni Sara Duterte sa, anong tawag doon sa pinakapinuno na iglesia? Punong tagapahayag. Si Eduardo Manalo. Ginawa na namang issue ng mga lintik na to. Nakesyo kasi bumababa ang rating, nanghingi ng tulong, kung sino-sino nilalapitan. Kesyo lumapit kay
Leni Robredo para humingi ng tulong. Ngayon, lumalapit naman sa pinakapinuno ng iglesia para humingi ng tulong kasi bagsak ang rating. Utot nyo. No? Sa rating muna tayo. Kay Leni muna tayo. Malakas pala si Leni. Bakit hindi senador ang tinakbuhan? Kasi po, alam nyo, wala na pong the best. No? Lalo na 2025. Kung sa tingin mo malakas ka, sila ni Martin Romualdez. Kung sa tingin nyo super lakas sila, katulad ng ng pinalalabas nyo, dapat ang tinakbuhan niya senador. Kasi kung malakas ka at nag-number 1 kang senador, putya, wala nang duda yan na ikaw na ang titignan talaga na pantapat kay Sara Duterte. Number 1 kang senador eh. The mere fact na hindi sila tumakbo sa Senado, gusto pa nilang ma-extend yung kanilang political life. Alam niyo po ba, kaya hindi tumakbo si Martin tsaka yan si Leni Robredo? Matindi po para sila lumahok sa susunod na eleksyon. Napakalapit po kasi niyan eh. 2025. In a few, 3 taon lang, 2028 na. No? Kung hindi ka napunta sa top 3, tumakbo ka, nanalo ka man, 11 ka, pang-12 ka, pang-11 ka kung nanalo ka man. Considered ka na wala ka na. Hindi ka na pwedeng, hindi ka pang presidentiable. Kaya iba ang target nila. Si Martin, speaker, yan, makakaporma siya, speaker ako, pangatlo sa pinakamataas. Ay pang-apat sa pinakamataas na posisyon. Di ba? Si Leni, pagmamalaki niya, itong mga ginawa ko sa Naga, yun nga target niya. Sabi niya, di ba, bakit ako tatakbong mayor? Kasi gusto kong may magawa, papakita ko na itong nagawa ko sa Naga, pwedeng gayahin sa buong Pilipinas. Yun yung palusot nilang ganun. Pero sa totoo lang, pinakamaganda pa rin kung talagang malakas ka, nag-number 1 ka sa Senate, putya, winnable ka na sa pagdating sa 2028. Yan ang hihingan ng tulong. Hindi nga makatakbo na Senado. Sabi lang yan ni Barry, tignan mo, tahimik na si Barry ngayon. Yung huling hirit niya, ay, na lang kami, mahal na prinsesa, utot mo. Papaawa ka pa. Ang galing ni BP Sara, no? Pinatahimik niya si Barry sa salitang ganun. Hindi niya kinakailangan na bastusin. Ang sinabi lang niya, ito lang mga kinakausap ko, Barry. Pero pahiyang-pahiya yung tao. Di ba? Ating talakera eh. Hindi ka namin kalibin. Ang ambisyon siya daw. Natawa ako bigla. Na-topic ba natin yung tao na yan? Ang ambisyon niya, siya raw ma-topic ng mga DDS vlogger. Bumaliktad ka ba? Hindi ko nga kilala. Hindi ko nga naramdaman na sumanib ka sa mga Duterte. Nabalitaan ko, bumaliktad ka na pala. Wala nga impact yung pagsanib mo sa mga Duterte. Si Barry lang naman naniniwala dyan. Maske media, hindi na naniniwala sa Leni power eh. Okay. Yung sa Iglesia ni Cristo, alam po ninyo, anong minamasama niyo doon? Vice President ng Pilipinas. Di ganun din. Kung naiinggit si BBM, punta rin siya sa ministro. Hindi naman namin sinasabi na yung boto ng INC kay Sara Duterte. Pero, di ba, mas maganda na ginagalang mo yung mga hindi lang po yung isang relihiyon ng ginagalang. Ang tanong dyan, may masama po ba sa ginagawa ni BP Sara?
sa pagpunta sa iglesia, pasasalamat. Actually, nagpasalamat siya sa mga tulong. Tumutulong kasi iglesia sa mga, pag may mga sakuna. Masama bang gawin ng Vice President yun? Mas maganda naman yun gawin na magpasalamat sa mga nakakatulong kaysa sa walang pera. Correct. Yan, totoo yan. Kaya bumaliktad, walang pera. Akala siguro nila. Yan nakakatawa no? Akala siguro nila, putya, baliktad ako rito. Maraming pera to. Yan yung sabi ng mga kasama ko. Yan yung mga sabi ng kasama ko eh. Kasama daw niya. Di ba wag nagsalita yung mga bayaran daw kami. Napatunayan, walang pera. Nakakatawa mo siya. Kung pera hanapin nyo, huwag kayo mag-Duterte. Pag nagsimula na naghanap ng pera yan sa mga Duterte, alam nyo nakasunod yan. Pag-goodbye na yan. Kasi alam nyo po, kung sila, alam nyo, kung vlogger na sila last election, naranasan ng mga yan in one way or another, no? Naranasan nilang kumita eh. Ang kagandahan kay Bado. Kaya ako po siya. Una, wala naman nagtatangka magbayad sa akin. Akala nila lahat ng politiko, kahit saan sila pumunta, kikita sila. Palapit na eleksyon. Wala pa. Hanggang ngayon, wala akong natatanggap na allowance. Sabi siguro ng mga vlogger na yan. Puta, ayun, magdodoble talaga isip. Kaya lahat na nagdududa kasi naranasan yan in one way or another. Naranasan nila paano kumita pag-eleksyon. Ang kagandahan kay Bado, hindi ko naranasan. Wala nagbigay ka sa akin kahit sino. Kaya parehos lang din. Kaya nakatitiya kayo na etong anong tawag dito? Kaya nakakatiya kayo na dito yung mga sinasabi ko ano talaga to. Eto pa totoo. Pag bigla akong bumaliktad, alam niyo na. May nag-offer ng I cannot resist. Ito mga sinasabi ko na to, ano to, before akong may nag-offer. Pag bumaliktad na ako, yan na, wala. Siguro akala nila yung mga pamapamasahe, libre lahat, naklampu pa. Nagse-segue ako, bahala kayo, tama naman yun eh, di ba? Kaya lang, malabo sa malabo yun. Una, makakatingin ba ako sa sarili ko? Hindi. Ang sarap-sarap mag-vlog eh. Ang sarap-sarap mag-vlog na sarili mo yung topic mo. Alam mo yun eh. Once na nabayaran ka na, hindi na iyo yan. Hindi na iyo yan topic mo. Kasi pag sinabi na nagbayad sa'yo, ito yung topic mo ha. Makakapalag ka ba? Eto puta, kita nyo nga. Kahit walang topic, nagagawa natin magkwentuhan. Ibalik nyo sa akin to. Walang yaka ba to? Tawa ka pa ng tawa sa mga
sa mga bayarang hindi nababayaran sa Duterte. Ngayon, bigla kang, di ba? Hindi lang yun eh. Hindi mo na ma-enjoy yung pagbablog mo eh. Kasi kinakailangan mong isingit yung mga, pucha, bayad ka eh. Kahit ayaw mo na topic, pagmamalaki mo bigla. Eh wala sa format ko yun eh. Wala sa format ko yung pagmamalaki, di ba? Pagmamalaki mo yung nagawa. Hindi, ako format ko banat eh. May sinabi sila, banata natin yan. Biglang magpupupuri ako. Kahit nung panahon ni Duterte, hindi nga ako nagpupupuri. Marami kasing umaaway sa Duterte. Yung nakaupo si Tatay Digong. Hindi po ako yung eto mga ginawa ni Tatay Digong. Corny yun, di ba? Alam na nga natin yan. Nakikita nyo na nga. Yung may mga bumanat sa kanya, babanatan siya ni Lenny Utz. Sasagutin natin, babanatan natin si Lenny Utz. Ganun lang yun. Okay mga kapatid, ngayon naman panahon na para kayo magtanong, magbigay ng reaksyon. Teka lang ha, titignan lang natin baka may nakalimutan tayong baka meron pala akong mga tinantusan na nakalimutan.